Muli, magandang araw mga kakwento. Samahan niyo ko sa pangalawang bahagi ng Kwentong Japan ni Ju. Ito yung kanto papasok at palabas ng Meiji Jingo Shrine. Ito naman ang loob mismo ng shrine, kung saan pwede kang manalangin kasabay ng huni ng mga ibon. Narito naman ang mga gusali sa loob ng complex. Sa loob mismo ng shrine, matatagpuan ng mga vendo machine. Tapos ang aming pag-iikot sa shrine, kami ay bumalik sa bus upang tumungo sa isa sa paboritong puntahan ng mga kabataang Hapon. Kami ay nagtungo sa Chita Street, kung saan matatagpuan ang iba't ibang butik, souvenir shops at coffee shops. Siyempre, hindi ito palalampasin ng mga Pilipino. Kaya, shopping galore, hanap-hanap ng Sakura KitKat. Matapos ang 3 oras, kami ay bumalik sa aming hotel. Sa totoo lang, mahilig din naman kumain ang mga Hapon. Ngunit kapansin-pansin na hindi mawawala sa kanilang hapag ang mga prutas at gulay. Meron din naman silang mga pagkain tulad ng kanin, isda, tofu at syempre ang kanilang pinagmamalaking miso soup. Tulad ng kanilang kultura, mitikuloso din ang paghahanda sa kanilang hapag. Kahit saang yatang bahagi ng Japan, merong mga vendo machine ng mga laruan, pagkain at mga inumin. Nang magtakip silim, kami ay pumunta sa Shibuya Crossing at ito na nga, nag-ala reporter tayo. Mula dito sa Tokyo, Japan, ako si Joseph Navarro and I'm ready to lead. Ayan, for the ready to lead ang person. Kaya naman for the paos. 3 beses namin pinuntahan ang Shibuya Crossing. Hindi naman nakakalito, pero marami talagang tao. Napakaingay ng lugar, napakasaya, buhay na buhay. Loko talaga. Hanggang sa muli, ito ang Kwentong Japan ni Ju.